Ira POV. Hoy! Nasa outer space na naman ang diwa mo. Pahayag ni Sol. Inilapag niya sa mesa ang iced coffee na hawak niya bago maupo sa harapan ko. Tell me, ano ba talagang kumugulo sa'yo at kahapon ka pa parang wala sa sarili? Bumuga ako ng hangin saka humigop sa iced coffee na in-order niya. Ang sarap talaga kapag libre. Hindi lang kasi ako mapakali dahil sa mga paratang na naririnig. Hindi lang si Dark ang nagsasabi na ipinagpalit ko raw siya sa ibang lalaki. Na sumama raw ako sa iba at hindi na kontento sa kanya. Kahit si Marcelino yun din ang sinasabi. Hindi ko na kasi matanggap. Ako? Cheater? Wala akong matandaan na ginawa ko yun bago ako mabundol at makomatose. Sa pagkakaalam ko, ay ako tong niloko ni Dark. Ha? At Kimosa pa talaga? Sa tuwing naalala kong ginawa niya, ay nanggagalaiti talaga ako. Sa ngayon ay ayoko muna siya i-confront patungkol doon dahil baka saan-saan na naman ako dahil sa emosyon ko. Nakapagtataka lang, kung hindi si Dark ang nagtanim ng mga kasinungalingan na yun kay Marcelino, ay sino? Kahit siya'y napaniwala rin sa kasinungalingang iyon. Hello? Planet Rose please? Oh, nandiyan ka na pala. Pumorma si Sol na parang gusto niya mag-uppercut dahil sa inis. Naku, pasalamat ka't best friend kita. Dahil kung hindi, ay baka humandusay ka na sa harap ko. Banta niya na kinatawa ko na lang. Mabuti na lang at meron akong Sol. Wala man siya matinong nasasabi, ay sapat na sa akin na nandito siya. Care to share? Muling usisa niya. Kamusta nga pala kayo ni Marcelino? Ayan ka na naman, iniiba mo na naman ang usapan. Ay, kinikilig ang gaga? Don't answer. Amanli kasi ng pangalan niya, kinikilig tuloy ako. I just rolled my eyes. Hindi ko na mabilang kung pang ilang beses na niyang sinabi simula na magkaroon siya ng love interest sa best friend. I mean, ex-best friend ko. He's a gay. Baka nakakalimutan mo. Pagpapaalala ko sa kanya. I don't mind. Ano bang nakita mo sa kanya? Well, bukod sa gwapo siya, may sense of humor at bakla, ay ano pa? Halos itaboy ka nga na parang langaw ng tao eh. That's a very big question for me, na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nasasagot sa akin na maayos. Gusto mo ba malaman? Pilitin mo muna ako. Napairap ako. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko at kinuha ang kape ko saka naglakad palabas ng coffee shop. Ayoko na lang pala malaman. Napaka-unsupportive mo talagang kaibigan. Habol sa akin ni Sol. Binangga niya ang balikat ko sabay irap sa akin. After ng trabaho namin, idumiretso kami ng mall ni Sol. Nagpasama kasi siyang bumili kanina sa shop ng cookies na ireregalo niya kay Marcelino. Birthday kasi ni bakla bukas. Siyempre, hindi ko yung nakalimutan. Kahapon ako bumili ng regalo, / peace offering para sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa sinasabi kay Sol na matagal ko nang kilala si Marcelino. Dahil for sure, ikukulitin niya lang ako sa mga detalye. For sure, ay hindi lang din ako ang puputaktihin niya na mga kung ano-anong katanungan, kundi pati na rin si Marcelino. Sa ngayon, sigurado akong ayaw ni Marcelino na may makakaalam na may connection kami. Kaya shut up na lang muna ako. Nakakapagtaka lang. Ang ano? Napansin ko kasi na matalim palagi ang titig sa'yo ni Marcelino. Hindi lang yun isang beses, kundi maraming beses ko nang napapansin kapag nakikita ko kayo. Baka inggit lang siya sa ganda ko kagaya na lang ni Hera. Nagkibit na balikat na lang si Sol. Kumapit siya sa braso ko habang umiinom ng milk tea niya. Bakit parang nasesense kong hindi naniniwala tong kaibigan ko sa akin? Look who we have here. Long time no see, sexy. Bati na latter kay Sol. Matagal-tagal na rin simula na magkita ulit ang dalawang to. Pre? Nandidiring usal ni Sol. That's not nice. Pakisabi sa driver mo, Rosie, na hindi ako nakikipag-usap sa mukhang tae. Pahayag ni Sol.
Narinig ko ang mapaklang pagtawa ni Latter na nagpatalim palalo ng tingin ko sa kanya. Kilala ko na si Latter. Ayaw na ayaw niya ng mga pabalang niya sagot o salita patungkol sa kanya. Maikli lang ang pasensya nito, kaya naman palagi din akong bumibinggo sa kanya kapag napapagsalitaan ko siya. I better get him out of here. Hindi ko masisisi si Sol kung bakit ganun na lamang ang galit niya kay Latter. Madami na akong naikwento sa kanya patungkol sa lalaking kaharap namin ngayon. At bilang supportive best friend, ay pandidirihan niya rin ito. Magkita na lang ulit tayo bukas, Sol. Ingat sa pag-uwi. Okay, ikaw din. Ingat sa shoki na kasama mo. Maganda ka sana kaya lang masyado matalas ang bibig mo. Komento ni Latter suot na halatang naiinis na. Si Sol lang palang katapat niya. I don't need your opinion. Sol, sita ko sa kaibigan ko. Baka kasi lumabas na naman ang pagiging Amazon niya. Akala mo ba hindi ko alam ang pinagagagawa mo sa kaibigan ko? Stop harassing Rose. Hindi mo kakapogi ang ginagawa mo. Who's harassing who? Nabilis akong napalingon nang marinig ang bariton ng boses sa likuran ko. Nalaki ang mga mata ko na makita si Dark at Marcelino. Oh my God, baby! Mula sa pagiging Amazona ni Sol, ay mabilis na nag-switch ang pagiging tuta ng mood nito na makitang kinahuhumaling ang bakla. Bibigyan? Kadiri? Huwag kang lalapit kung ayaw makatikim ng flying kick. Banta sa kanya ni Marcelino na ikinasimangot naman ng kaibigan ko. Dark Oxford! Sambit ni Latter. Latter, huwag ka na gumawa ng eksena please. Umalis na tayo. Usal ko. Hindi maganda ang kutob ko sa mga mangyayari kapag nanatili kami rito, lalo na tong si Latter. Latter! Tawag ko sa asungot pero nanatili siya sa kinatatayuan niya habang may mapang-asar ng ngiti. At nagawa niya pa taga makipagsukatan ng tingin kay Dark. Gusto niya bang malagot kay Jake? Lokong to? Idadamay niya pa ata ako sa magiging init ng ulo ng boss niya. Let's go, baby. Hinawakan ni Latter ang kamay ko. Nagpatianod na lang ako sa kanya kahit sa loob-loob ko ay gusto ko siyang bagsagan. Pero hindi pa kami nakakadalawang hakbang nang may mahigpit na kamay ang pumigil sa braso ko. Dark! Mahinang sambit ko. Ano ba? Is he harassing you? Kunot noong tanong niya. Nakita ko rin kung paano umigting ang panga niya na para bang handa na siyang manapak kapag may sinagot akong mali patungkol kay Latter. I would love him to beat the shit out of his asshole but not today. Hindi. Pwede mong bitawan mo ko? Walang galang na sir. Mahina akong pakiusap ko. Nakita ko ang pagtaas ng isang kilay ni Sol. Alam ko nang tumatakbo ngayon sa utak ng kaibigan ko. Isang big boss at intern? Ano kayang namamagitan sa dalawang to? Alam ko nang tingin ng niyang Sol. Sobrang lakas at tambol ng puso ko dahil sa kaba. Ayokong mauwi sa marahas na eksenang tagpong to ngayon ng dalawa. Dahil kapag nangyari yun, ay sigurado ako makakarating ang balita kay Jake. Naramdaman kong unti-unting pagluwag ng hawak sa akin ni Dark, kaya mabilis kong binawi sa kanya ang braso ko at mabilis na naglakad palayo sa kanila. Nang makarating sa parking lot, ay isang malakas na sipa sa binting ibinigay ko kay Latter. Lady, you? Hanggang sa makauwi sa bahay, hindi na alis sa sistema ko ang galit kay Latter. Sarap niyang suntukin sa Adam's apple. Kagigil? Kung nakakatunaw lang yung titig mo, baka kanina pa tunaw yung bata sa'yo. Naputol ang malalim kong pag-iisip dahil sa pahayag ni Nanay Inday pagkapasok pa lang sa kwarto. Mahimbing na natutulog ngayon sa tabi ko si Dora. Inayos ko muna ang kumot nito bago bumangon at lumapit kay Nanay para tulungan to sa pagliligpit ng mga laruan ni Bella. Nay, naaalala niyo ba kung sinong driver ni Jake ang nakabangga sa akin? Arman, yun lang pangalang natatandaan ko nang marinig kong isang katulong at pinag-uusapan ng nangyari patungkol sa'yo. Pahayag ni Nanay. Wow!
Famous din pala ako sa mga katulong. Pabirong pahayag ko. Pwede po bang malaman ang pangalan ng katulong? Sa laki ba naman ng mansyon at dami ng katulong dito sa bahay, ay wala akong balak na isa-isahin silang interviewin. Si Elena. Sa pagkakaalam ko dati siyang kasintahan ni Arman. Mabuti na lang pala tinanong ko si nanay. Sa ngayon ay may patutunguhan itong tracing ko sa mga nangyari sa akin 4 years ago. Sa tingin ko kasi, ay doon ko kailangan magsimula para masagot ang mga katanungan sa isip ko. Katulad na lang ng paratang sa akin ni Dark at Marcelino. Sinubukan ko nang tanungin si Dark pero pinalayas niya lang ako sa harapan niya. Tangkain ko naman na kausapin si Marcelino ay isa rin yun na pinagtataboyan ako. Karapatan kong malaman ang mga totoong nangyari kaya naman ako nang gagawa ng paraan. Isa pang bumabagabag sa akin ay anong ginagawa ng tauhan ni Jake sa baryo namin ng araw na yon. Minsan lang may mapadpad na dayuhan sa lugar namin at nakapagtataka lang nang may kung anong fishy business ang Burton sa maliit na baryo ng datong Aramita. Wala namang tourist spot sa lugar namin. Wala rin magandang pagtatayuan ng negosyo doon dahil sa liit at hirap ng pamumuhay namin doon. So why? Bakit mo nga pala naitanong, Iha? May gusto lang po sana ako malaman. Mag-iingat ka. Maraming mata at tenga sa mansyong to si Jake. Baka ikapahamak mong gagawin mo. Akala ko'y sa mga telesaray ko lang maririnig ang mga paalalang yon. Sa totoong buhay din pala. Gaano ba kapanghanib si Jake? Malibang ipagkatiwala ko sa kanyang buhay ko dahil lang sa pagligtas niya sa akin? Wala akong kilalang Arman. Sagot ni Elena. Dali-dali niyang kinuha mga gamit niyang paglinis at patakbong lumayo sa akin. Masyado ba siyang na-heartbroken para kalimutan ng tuloy ng ex niya? Weird. Hindi naman ako nag-amnesia nang lokohin ako ni Dark. Karga ako. Nalipat ang tingin ko kay Bella. At kailan ka pa natutong magtagalog nang hindi nabubulol? Iwinagayway niya ang dalawa niyang maliliit na braso para magpabuhat. Kaya naman kinuha ko siya at iniangat sa ere. Pasalamat ka, cute ka. Bella cute, ganda din. Sa akin ka nga nagmana. Diniinan ko ang halik sa pisngi niya na kinahagik-gik niya. So, where do you want to go? Mall, she beamed. For sure, ibubudulin niya naman ako sa mga stuffed toys na makikita niya. Lalong-lalo na kapag mga sea creatures na connected kay Little Mermaid at SpongeBob. Hindi nga nagkamali si Shelo na ipinangalan niya sa anak niya. Mall? Ayan ka na naman sa alien spokening mo. Bumalik sa alaala kong mga nangyari noong kasama ko sa mall si Bella. Iyon ang unang beses nakita ko si Dark pagkatapos ng halos 4 na taon. Hindi maipaliwanag ang kaba ko nung araw na yon dahil sa dami ng taong po pwedeng makahanap kay Bella ay ang tao pa tagang pinapangarap kong pabagsakin. Why don't we go to the playground instead? No, so init. Hindi hat doon. Oo nga no, ang tanga naman ng suggestion ko. Ang talino naman ng bulol na baby na yan. Wala akong choice kundi dalhin sa mall si Bella. Kesa naman tumambay kami sa bahay na puno ng masasamang elemento, ay mas pipiliin ko maglakwat siya na lang kasamang cute na baby na to. Pero Diyos ko, palagi pa naman sa mall lumalagay si Dark. Hindi ko rin alam kung bakit doon kami palaging pinagtatagpo ng tadhana. Pero sana naman ay hindi niya maisipang mag-malling ngayon. Walang mapaglagyan ng saya ni Bella pagpasok namin sa mall. Kulang na lang atay talian ko siya para hindi siya mawala sa paningin ko. Sa tuwing may makikita kasi siyang aso na naka-stroller o di naman kayang pusang nasa spaceship backpack, ay talagang lalapitan niya to para himasin. I love seeing her like this. Sa tuwing iniisip ko na darating ang panahon na magkakahiwalay kami, ay parang mapupunit ang puso ko. Hindi ko kakayanin. Saan mo gustong pumunta? Toy Store! She beamed. Ayan na nga bang sinasabi ko? Uubusin mo yung pera ko eh.
Birong pahayag ko. I have pera. 7 million. Sarap mo palang kidnaping bata ka. Buhay na ako sa 7 million mo. Habang abala si Bella sa pagpili kay Squidwards at Patrick na starfish, ay tinext ko naman si Sol kung free siya ngayong araw. Kapag kasi kasama ko ang babaeng yun, ay siya ang nagbabayad sa mga laruan at pagkain ni Bella. Hindi man siya ani ng Sol, ay masasabi kong siya ang fairy godmother nito. Not available. I'm on the way to Marcelino, baby. It's his birthday. Pumayag makipagkita sa'yo si Marcelino? Tanong ko. No, pero alam ko kung saan siya nakatira. She replied. Stalker? Texted back. The power of love. Creep. Naagaw ang atensyon ko na makitang pamilyar na figura ng dalawang lalaki na nakatayo sa labas ng toy store na kinaroroonan namin ni Bella. Napansin nilang nakatitig ako sa kanila, kaya naman pareho silang napaayos ng tayo. Para bang hindi nila alam kung paano makakalusot sa akin. Kinuha ng isa ang cellphone nito at umakto na may natanggap na tawag bago ilagay sa tenga ang phone nang nakabaligtad. Habang isa naman ay napalingon sa isang babae na dumaan sa harap nito. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya para balikan siya ng babae at sampalin sa both side ng pisngi niya. Hindi ko alam kung matatawa ko o matatakot sa inakto nila. Are you done choosing, Bella? Yes, I want them pareho. Aba naman, sa kalahating oras niyang pagdinilay kung sino sa dalawang pipiliin niya, ay pareho niya naman pala gustong kunin. Nasa na 7 million mo? Tara na para mabayaran na natin. Wala na, ubos na. Scam ka talagang bata ka. Nakita ko ang pagsimangot ni Bella, kaya naman lumuhod ako sa harap niya at mabilis na hinalikan ang tungkay ng ilong niya. Joke lang po, Princess Bulol. Lagi mo ako aaway? Hindi bibilihin ko na nga tong toys mo oh. Yay! I love you po, Mami Sisi. I love you too, baby. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.